ang nakalimutang presidente ng Republika ng Pilipinas. Taong 1901 nang sumuko si Emilio Aguinaldo sa mga Amerikano sa kanyang sariling headquarters sa Palanan, Isabela. Sumuko man ng presidente, nagpatuloy pa rin sa laban ang mga tauhan niya. Sino ang pumalit kay Emilio Aguinaldo? Kilalanin natin si Miguel Malvar, ang forgotten president ng Republika ng Pilipinas. Si Miguel Malvar y Carpio ay ipinanganak noong September 27, 1865 sa San Miguel, Santo Tomas, Batangas. Siya ang panganay na anak ni Maximo Malvar at Tiburcia Carpio. Lumaki sa isang mayaman na pamilya si Miguel. Kilala ang kanyang pamilya sa Batangas dahil sa kanilang generosity at kabutihang loob. Nag-aral si Miguel sa Santo Tomas at Tanawan Private School sa Batangas. Sa mga panahong iyon, ang Tanawan Private School ay pinapalakad ni Father Valerio Malabanan at kilala sa buong Batangas. Sa paaralan ding ito, naging classmate ni Miguel ang kanyang kapwa revolusyonaryo na si Apolinario Mabini. Mayaman man ang kanyang pamilya, pinili ni Malvar na hindi na ituloy ang pag-aaral ng kolehiyo sa Maynila. Mas pinili niya ang simpleng pamumuhay. Siya ay naging magsasaka, pagkatapos makabili ng lupa malapit sa Mount Makiling at nagtanim ng iba't ibang mga pananim tulad ng orange at sugarcane. Noong 1891, naging tiniente de barrio si Miguel sa kanilang bayan. Sa taong ding ito niya pinakasalan si Paula Maloles, isa ring kilalang personalidad sa kanila at naging kapitbahay niya sa Santo Tomas. Naging kaibigan niya si Dr. Jose Rizal at ang kapatid nitong si Saturnina Rizal. Pinahiram ni Saturnina ng 1,000 pesos si Miguel upang makasimula siya ng kanyang sariling negosyo. Ginamot din ni Dr. Jose Rizal ang bingot ng asawa ni Malvar. Sumabog ang revolusyon noong August 1896. Pero bago pa man magsimula ang revolusyon, miyembro na ng Katipunan si Malvar. Sa mga panahong ito, nagkaalitan si Malvar at ang mga pulis sa kanila at nakuhang talunin ang isang maliit na Spanish group sa Talisay. Hinanap ng mga otoridad si Malvar kaya agad siyang nagtago sa Mount Makiling. Bata pa lang ay kilala na si Malvar dahil sa kanyang sipag at determinasyon. Seryoso siyang nakapokus sa lahat ng bagay na ginagawa niya. Ang mga kalidad na ito ang naging dahilan kung bakit maraming nag-idolo kay Malvar. Umabot sa 70 na katao ang mga naging tagasunod ni Malvar. Noong 1897, kasama ang kanyang grupo at dala ang humigit kumulang 100 baril. Sumuko siya kay Emilio Aguinaldo. Agad na ginawang commander ng Batangas ni Aguinaldo si Malvar at ipinadala sa mga labanan sa Zapote at Longos. Noong February 17, 1897, lumaban si Miguel Malvar sa Battle of Zapote Bridge kasama ang kanyang superior na si General Edilberto Evangelista. Sa kasamaang palad, namatay si General Evangelista sa labanan at natalo ang kanilang grupo. Si Malvar ang pumalit kay Evangelista bilang Lieutenant General ng Revolusyon at pumwesto sa Indang, Cavite kasama ang kanyang hukbo. Noong nangyari ang Tejeros Convention, nanalo si Aguinaldo at nahalal bilang presidente. Pero hindi siya sinuportahan ni Malvar. Sa halip, kinampihan ni Malvar ang Supremo ng Katipunan na si Andres Bonifacio. Hindi ito nagustuhan ni Aguinaldo, kaya iniutos niya ang pagputol ng koneksyon ni Malvar sa Supremo ng Katipunan. Matapos ang ilang buwang mga alitan, namatay si Andres Bonifacio at kanyang kapatid na si Procopio noong May 10 sa Maragondon. Hindi man niya nagustuhan ang pagkamatay ng kanyang kaibigan, nagpatuloy sa laban si Malvar. Lumaban din siya sa mga labanan sa Tanawan, Lemery at sa Talisay, kung saan muntik na siyang madakip ng mga kalaban. Sa katunayan, siya ang pinakahuling general na sumuko nang matalo na sila ng mga Spanish soldiers. Panandali ang nahinto ang mga labanan matapos ang Pact of Biak na Bato. Noong 1898, nagkita-kita ang mga natitirang revolusyonaryo sa Hong Kong upang gumawa ng plano para sa pangalawang revolusyon. Kabilang sa mga nagtipon-tipon ay si Malvar at si Aguinaldo. Sa katunayan, si Malvar ang naging pinakaunang cashier administrator ng revolusyon.
Hindi nagtagal ang pananatili ni Malvar sa Hong Kong at nagbalik siya ng Pilipinas 3 araw matapos ang Declaration of Independence ni Aguinaldo sa Kawit. Dala-dala ang mahigit kumulang 2,000 rifles. Nagtayo siya ng kampo sa Batangas, Mindoro at Tayabas at naging commanding general ng Southern Luzon. Sa Lipa niya itinayo ang kanyang headquarters at doon niya inorganisa ang iba't ibang military expedition sa Visayan Islands. Unti-unti nang gumaganda ang takbo ng revolusyon, ngunit nag-iba ito lahat nang dumating ang mga Amerikano sa Pilipinas. Dito na napagtanto ni Malvar na walang katapusan ang kanyang laban upang makamit ang kalayaan. Nagsimula ang Filipino-American War noong November 1899. Sa taon ding ito, naging Brigadier General si Malvar. Kasama ang kanyang matapang na grupo, sumabak siya sa mga labanan sa Muntinlupa, San Pedro, Tunasan, Calamba at Cabuyao. Dinepensahan din niya ang mga bayan ng Pagsanhan, Pila at Santa Cruz. 2 araw matapos makuha ng mga kalaban ng Santa Cruz, sinopresa niya ng atake ang mga Amerikano, kaya nakuha niya ang Santa Cruz. Pero di nagtagal ay natalo din siya ng mga Amerikano at napilitang umatras. Unti-unti nang natatalo ang revolusyon sa lakas ng puwersa ng mga Amerikano at mas lumala pa ang sitwasyon nang mamatay ang pinakamatapang at pinakamagaling na general ng revolusyon na si General Luna. Gayunpaman, hindi pa rin nagpatinag si Malvar at nagpatuloy sa paglaban. Dinala niya ang kanyang grupo sa kanyang dating kampo sa Mount Makiling upang maghanda para sa gagawin nilang guerrilla warfare. Kinontra ito ng mga Amerikano sa pamamagitan ng pagsira sa supply lines ng mga revolusyonaryo upang siguruhing walang mga gamit at pagkain ang darating sa kanilang kampo. Pinadalhan pa ng sulat ng mga Amerikano si Malvar at hinikayat na sumuko na sa laban. Muli ay ipinakita ni Malvar ang kanyang kakaibang determinasyon at hindi nagpatinag sa mga ginawa ng mga Amerikano. Sa kanyang sulat, sinabi niya, "Our shots demand not the death of any American, but the freedom of a people who for 300 years have dragged the chain of slavery." Nahuli ng mga Amerikano si Emilio Aguinaldo noong March 23, 1901. Ayon sa succession law na ipinatupad ni Aguinaldo, kung sakaling may mangyari sa presidente ng Pilipinas, ang highest ranking officer ng hukbong militar ang papalit sa kanya. At sa mga panahong iyon, ang highest ranking officer ng militar ay walang iba kundi si Miguel Malvar. Naging opisyal ang pagtayo niya bilang presidente ng Pilipinas noong July 31 at sinuportahan naman ito ng Revolutionary Junta sa Hong Kong. Nagtayo siya ng headquarters malapit sa Bulkang Taal at doon ay iniutos niya na ipagpatuloy ang laban kontra sa mga Amerikano. Matapang na lumaban si Malvar pero hindi na kaya ng kanilang puwersa ang mga Amerikano. Habang tumatagal ay dumadami ang mga namamatay sa giyera, mapasundalo man o ordinaryong tao. Marami na ang sumubok na kumbinsihin si Malvar na itigil na ang laban pero isang tao lang ang pinakinggan niya at yun ay ang kanyang asawang si Paula Maloles. Kaya noong April 16, 1902, tuluyan nang sumuko si President Miguel Malvar sa mga Amerikano. Nang lumaya siya, nag-focus siya sa kanyang pamilya at bumalik sa kanyang negosyo. Sa loob ng 9 na taon, nabuhay siya ng payapa at namatay noong October 13, 1911 sa edad na 46. Tumagal lang ng 1 taon ng pagtayo ni Miguel Malvar bilang presidente ng Pilipinas, kaya marami ang hindi nakakakilala sa kanya. May mga nagsasabing karapat-dapat siyang kilalanin bilang ang pangalawang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, habang may mga iba namang hindi sang-ayon dito. Kung ano ang kanyang titulo, iisa lang ang tiyak. Si Miguel Malvar ay isa sa pinakamatapang na general ng revolusyon at isang tunay na bayani.